ay dumako tayo sa tanggapan na responsable sa mga programa at serbisyo para sa sektor ng mga manggagawa. Para sa mga updates ukol dito, makakausap po natin si Undersecretary Ana Dione ng Department of Labor and Employment. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga din po, Secretary Andanar. Marami pong kababayan natin ngayon mula sa Bicol, Calabarzon, at Mimaropa ang lubang naapektuhan ng Bagyong Rolly at kasabay niyan ang patuloy nating pagsugpo sa pandemya. Sa inyo pong datos mula sa mga nabanggit na mga apektadong rehiyon sa bansa, ilan pong mga kababayan natin manggagawa ang naapektuhan ang kabuhayan dulot ng Bagyong Rolly? Mayroon pong report ang ating regional offices dito sa mga probinsya na naapektuhan at initial po ito na nakuha nila. Dito po sa Region 5, meron po tayong mga 83,000 families affected. Dito naman po sa Region 4A ay meron po silang mga 135,000 at saka sa Region 4B ay meron po silang mga 23,000. Ito po yung mga initial na datos na nakuha ng ating mga regional offices. At ito din po yung datos na basihan ng mga assistance na ibibigay po ng gobyerno through our department. Ano pong mga ayuda at benepisyo ang ibibigay ng DOLE sa kanila? Yun, Secretary, sa dami po ng mga iba't ibang programa ng Department of Labor sa sitwasyong ito, ang pinakaakma na tulong na ibibigay po natin ay yung ating emergency employment na popularly known po TUPAD, emergency employment. So sa ngayon po, ma-action na po yung ating mga tao. Actually, nakikipag-coordinate na po sila sa mga local government units at nagpo-profile na po as we speak yung ating mga tao dahil inutusan po ni Secretary Bello po ang ating mga regional offices na profile na po ng mga tupad beneficiaries. Tigpa 5,000 po yan kada probinsya. So magkano po, ma'am, yung nakaalat ulit na pondo ng DOLE para sa pagtulong sa ating mga kababayan manggagawa na lubang naapektuhan ng Bagyong Rolly? Nabanggit po nyo yung 5,000, pero magkano po yung buong budget po? Yun pong buong budget na naibaba na po, nasa regional offices na po, ay total of 306 million. At of course, ang pinakamalaki po doon ay sa Region 5, 200 million po. Sa Region 4A, 33 million at saka sa 4B po ay 73 million. Ito po yung pondo na pang-ayuda natin sa Emergency Employment Program. Nasabi po ninyo na may nakalaan na emergency employment ang DOLE para sa mga naapektuhan ng mga kalamidad. Ilan po ay inaasahan ninyong matutulungan na kababayan nating manggagawa sa Timog Luzon na lubang naapektuhan ng Bagyong Rolly sa pagpapatuloy nga ng tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers? So ilan po yung numbers na inaasahan po natin? Yung pong numbers na yung gagalaw magsisimula na po na magtrabaho ay tig 5,000 po kada affected province. Okay, para po sa mga hindi pa naabot ng tupad, maaari po ba nating idetalye ang mga paraan? Ma'am, can you hear me? Narinig niyo po ba ako? Secretary, hindi ko po narinig. Opo, nagkaroon po ng audio problem. Okay. Sige, can you clearly hear me right now, Yusek? Yes po, sir. Okay. Ma'am, para po sa mga hindi pa naaabot ng programang tupad,
Maaari po bang i-detalye natin ang mga paraan kung paano at saan makakapag-apply dito ang ating mga apektadong manggagawa? Okay, isisimplify ko na lamang po doon sa ating mga informal sector na naapektuhan. Of course, nakikita naman po natin sa report na lahat po sila ay naapektuhan. Ganito po, dalawang pamamaraan. Una, through the local government units, pwede po silang lumapit sa mga barangay captains para po magpalista sila na indicate yung desire nila na sumama sa emergency employment ng DOLE. Tapos, syempre, we expect the barangay captain na magsumiti po sa munisipyo through our Public Employment Service Office para po hindi malalayo yung mga tao. So, through the barangay captain, and then si barangay po ay ibibigay po niya sa munisipyo, and then the Public Service Employment Office Manager i-connect niya po sa Department of Labor. Yung pangalawa po, kung malapit po kayo sa mga iba't ibang lokasyon ng opisina ng Department of Labor and Employment, sa aming regional offices, sa ating mga provincial or field offices, pwede din po na pumunta sila doon at mag-indicate na gusto po nilang sumama sa emergency employment. After that po ay i-verify, i-validate po sila. Bukod po sa tupad, ano pa pong mga programa ang inihahanda ng DOLE para tulungan ang ating mga kababayang manggagawa mula sa mga nasabing probinsya na apektado hindi lamang ng kalamidad kundi po ng pandemya? Meron po tayong tinatawag natin na livelihood, yung DOLE Integrated Livelihood Program. Iba't ibang eskema po ang nakapaloob dito. Pero basically po, ito ay tulong pangkabuhayan sa mga naapektuhan. Mga livelihood programs po. Siguro po nabalitaan natin na yung halimbawa po yung pagbibigay natin ng freebies, yung bisikleta para makatulong sa panghanap buhay ng mga informal sector. Yan po ay isang scheme na napapaloob sa livelihood program ng department. Meron din po yung mga bangka, Fisher Fox. Nagbibigay din po tayo dyan ng mga bangka. So, isang scheme din po yan. So, livelihood programs po. Kung ano po yung hanap buhay nilang meron na gusto po nilang maayudahan, pwede po yun. Of course, meron din po tayo ngayon yung COVID Adjustment Measure Program, yung popularly known as CAMP, para po tulong sa mga naapektuhan na formal workers. Meron din po tayong assistance para sa mga OFWs, yun pong AKAP, one-time financial assistance for returning OFWs. Meron din po tayong scholarship, yung pong Tabang OFW. Ito po yung scholarship assistance para sa anak ng mga OFWs. In essence, yun po, Secretary, yung bulk ng programa. Maraming salamat, Yusek, sa inyong panahon. Ano po inyong mensahe para sa ating mga kababayan? Sa ating mga manggagawa po, na mga naapektuhan, alam po natin na medyo mahirap gumalaw ngayon dahil po sa sitwasyon, pero hinihingi po natin ang cooperation at patience ng ating mga affected workers. Huwag ho kayong mag-atubili na lumapit po sa ating mga local government units at saka sa Department of Labor and Employment para initially po isabi ninyo kung ano po yung gusto ninyong tulong na ibibigay. When I say local government units, pumunta po kayo, hanapin po ninyo yung ating Public Employment Service Office. May mga staff po dyan na na-train, skilled para po maasikaso kayo, and sila po ang mag-aabot sa Department of Labor and Employment. Gamitin po ninyo yung mekanismo na yun para po makarating or mapasabi sa amin po sa Department of Labor ang inyong mga gustong ipatulong in the area po ng nasasakupan ng jurisdiction ng Department of Labor. Marami pong salamat, Yusek Ana Dione ng DOLE. Mabuhay po kayo, ma'am.